Yo, what's up? Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, pag-usapan naman natin ito, si Senator Robin Padilla sa mga pinagsasabi sa kanya ngayon na kesyo mahina daw. Basta, maraming panlalait yung mga naririnig natin kay Senator Robin Padilla na tila medyo hindi naman totoo yung sinasabi nila tungkol kay Robin Padilla. Ngayon, pagkwentuhan natin to kasama natin si Banat Bay. So, Banat Bay, pasok! So, Robin Padilla, kini-question ang presensya ng Amerika. Ako po, patay ka. Tapos meron doon. Isa sa mga title yun, nasa mga kumakalat ngayon sa, sa social media. Yung mga clip-clip. Parang Senator Padilla, sinasabing parang civilian lang ang Coast Guard ng China. Gag! Yung alam mo yung mapapareact ka kagad ng ganun? Alam mo yun? Siyempre, title pa lang, medyo na kagad, di ba? Parang kini-question mo na kagad si Senator Robin Padilla na, teka lang, ba't ganun yung mga statement mo? Parang di ka nag-iisip. Ano naman sinabi mo, ha? Eto, kaya alam nyo, ang dami nag-react kahapon, ang dami ano masasabi mo kay Robin Padilla? Bakit ganito sinabi niya? Pro-China siya, anti-US siya, pro-China siya. Alam mo yun? Nung pinanood ko yung buo, panoorin yung buo, yung sinabi niya, Yan yung tip ni Banat Bay. Basta panoorin nyo muna ng buo, hindi yung basta kinakat nyo lang, ginagawa nyong clip. Diba? Kaya mini-mislead nung iba yung sinasabi dahil clip lang ang kinukuha, hindi pinapanood ng buo. Nahahawa na sila doon sa isang abogado na hindi marunong manood. Bahala na kung ano lumabas sa bibig, kung ano yung i-react lang ng mga followers niya. Saka siya magkukomento ng mali-mali. Diba? Kaya ang sabi ni Banat Bay, tsaka sinasabi ko rin, panoorin nyo ng buo. Ni-question niya, and then I will explain it to you kung bakit gano'n ang ini-explain niya. Okay? Kasi ito nga title nga nitong isa. Wow ha! Sabi, Robin Padilla, incredulous Chinese Coast Guard, not civilian. Panoorin niyo to ha. Panoorin niyo. Kaya ang pwedeng sumagot kung, kasi po nung huli, tayo po ay nakapag-deliver ng supply sa ating mga kababayan na sundalo dun sa BRP Sierra Madre. At bagamat nandun pa rin po yung mga dayuhan na paikot-ikot doon, paharang-harang, pero nakita po ang presence ng US Navy, yung kanilang eroplano. Totoo po ba ito? Nandun po ba talaga ang US Navy, palipad-lipad doon? Yes, sir. We acknowledge, sir, yung presence ng Poseidon aircraft during the first and the second RORE. I think it's coordinated, sir, sa AFP under the framework ng MDB-SEB yun, sir. Okay, Chairman, may tanong ko lang po kasi US Navy, armed forces na po nila ito, di ba? Ng Amerika. Yung atin po, yung gamit ng dayuhan ay Coast Guard. Wala po ba tayong nababiolate doon? Na ang Coast Guard po kasi parang civilian din naman yan in nature. Tapos tayo, meron na tayong, ina-accept po natin na meron na tayong armed forces doon ng US at Philippine Armed Forces na nandun sa paligid. Sir, yung activity po ng Chinese Coast Guard doon, yun po yung illegal. Yung pong presence ng US military at saka ng Coast Guard and Philippine military doon sa exclusive economic zone natin is within our right po. Meron po tayong... Ayan. Nakita nyo? Hindi sinagot ng direkta. Sabi ko nga halatang hindi naiintindihan yung question. Pasensya na ha, Yusek. Ayan napansin ni Banat Bay. Hindi naintindihan yung question, tapos sumagot ng alanganin. So, panoorin natin ba't nasabi ni Banat Bay na sumagot ng alanganin tong Yusek na to. Kasi ganito ang tanong ni Padilla. Nandiyan ang US Navy, kasama natin pumunta doon para maghatid ng supply. Ang tanong ni Padilla, ang US Navy, ano ba yan? When you say US Navy, yan ay part ng armed forces.
maraming hindi nakakaintindi na ang Coast Guard, pag ito'y dinefine mo international law, it is still a civilian. Anong ibig sabihin? Civilian in nature. Tinanong ko ito sa international law expert na si Sas Roganda Sasot. Sabi ko, is it true na international law, ang Coast Guard ay still considered civilian in nature? O ito ba ay form ng armed forces? Pag international law ang pag-uusapan, they are civilian in nature. So ano ibig sabihin? Ano ba kahalagahan ng civilian in nature at part ng armed forces? Lipat natin ilipat lang natin, ihalimbawa lang natin sa ating PNP at AFP. Sa city, hindi ka pwedeng basta mag-deploy ng sundalo. Ang kailangan mag-maintain ng peace and order, kapulisan. Hindi mo pwedeng dalhin ang sundalo. Pag nilagay mo na ang sundalo, may ibig sabihin ng implication yan sa nangyayari doon sa city. Nakuha nyo? Hindi nyo ba napansin? Diba? Walang sundalong nakadeploy sa mga metro, ganyan, Metro Manila, Metro Cebu, Metro Davao. Walang sundalong nakadeploy. Pero nung nagkaroon ng EDSA rally, mga ganyan, yung mga aus-aus, diba, yung kudeta, sundalo ang pumasok. Sundalo naman nag-checkpoint. May presence na ng sundalo. So, sabi nga ni Banat Bay, may ibang nangyayari na kapag sundalo na ang nasa city. So, police ang umiikot sa city ngayon dahil sila yung authorized lang na humandle ng situation dito sa mga city at hindi ang armed forces. Naintindihan natin. So, ibig sabihin, mas maangat na level na ng security ang ginawa ng presidente. It's either may martial law na, o talagang, pag sinabi mong Coast Guard, ang akala kasi nung iba, Coast Guard, di ba, army yan? Ano yan? Part siya ng AFP. Yes, they're... Tama. Di ba? Kahit ako, ina-assume ko, ganun din eh. Ang Coast Guard is part ng, ng army. Di ba? Yung pala, iba pala ang definition pa ng Coast Guard. Part. They're trained by AFP, doon sila pero sila ang in charge pagdating sa tubig. Sila ang parang pulis ng tubig, Coast Guard. Pero considered sila as sa international law na still civilian in nature. Ibig sabihin, ang pino-point out ni Padilla dito, hindi naman natin kini-question kung mali ba ang ginawa ng China o tama. Hindi yun ang punto niya. Ang sagot ng USEC, mali ang ginawa ng China, tama ang ginagawa natin. That's not the question. You're not answering the question, Your Honor. Naintindihan niyo ibig ko sabihin? Hindi yun ang sinasabi ni Padilla dito. Ang sinasabi niya dito, sandali, dapat Coast Guard din. May ginagawa ang China. Hindi, ulitin natin we are not justifying kung ano ginagawa ng China. Mali ang China. Period. Wag na natin palitan yon. Mali ang China sa ginagawa nilang, kung ano mang ginagawa nila dyan. Okay? Mali sila dyan. But they're not using Navy. Coast Guard ang ginagamit nila. Ibig sabihin... So, parang ganito, para sa akin na paliwanag ni Banat Bay, dapat ang pinadala ng US ay Coast Guard din. Hindi US Navy. Kasi pag US Navy, yan na yung pangdigma o panggera na yan, yung mga weapons na yan. May mga na yan na pwede ng anytime pwedeng makipagputukan na yan, makipagbombahan. Ngayon, ang dala ng China is Coast Guard. So wala silang hawak na, wala silang dalang mga weapons, mga kanyon-kanyon na ganyan. So, tayo, Philippine Coast Guard din, wala tayong dala. So, bakit ang pinadala ng US is yung US Navy? Yung pinakabuod nung sinasabi ni Banat. Pagkakaintindi ko, sana tama ako. International law, Coast Guard dapat ang gamitin natin. Kaya nga, tinatanong ni Padilla dito, bakit pinayagan natin na magkaroon ng Navy?
doon. Remember, okay? Ito nga, tinanong ko nga ito kay Sas eh. Sabi ko sa kanya, pagka sinabi mo bang dagdalan ng Navy dyan, is it an act of war? Ano pa bang, sabi nga niya sa akin, barado ko eh, ano pa bang ginagawa ng Navy? Ano pa bang ginagawa ng, ganyan? Pag sinabi mo ng sundalo, it's, big sabihin nun, may war. Naintindihan niyo ibig ko sabihin? Ganun po, sabi ko nga, yung iba, galit na galit, na, oh ay, ikaw Robin, pro-China ka. Hindi yun ang punto dito. Ang punto dito, dapat gamitin natin Coast Guard natin. Wala pong question doon, Chairman. Wala pong question doon kung sino yung illegal doon. Ano, ang sinasabo po natin sa act of war. Wala naman. Hindi po ba yun parang tayo, halimbawa, ang Parang ano kumbaga parang lumalabas nun, tayo, ang Pilipinas pa yung nagpuprovoke ng gera. Kasi nagsama tayo ng sundalo, yung US Navy. Ang nandoon lang na presence is yung Chinese Coast Guard. Kaya nga dinala natin Chinese Coast Guard. 'Di ba? Philippine Coast Guard lang pinadala natin, panlaban lang sa Chinese Coast Guard. So dapat ang pinadala ng US Coast Guard, hindi dapat US Navy. Kumbaga parang police ng China, dapat police din natin yung kokontrol. Dapat police din ng Amerika yung nando sa area na yon. Hindi yung police ng China, police ng Pilipinas, tapos biglang sundalo ng Amerikano. So, yun nga, pwede na magsimulang agad ng gera yun, di ba? Kasi anytime pwede pumutok na rito yung taga-US. Pat sa atin ay civilian lang. Ang tinapat natin ay armed forces na. Hindi ba po yun parang na one step forward tayo? Mr. Chair, hindi naman po, sir. Kasi yung meron naman pong klarong definition ng act of war. At saka titignan natin, sir, yung Chinese... Ano po ba yung klaro sa inyong act of war? Pati ba paliwanag nyo sa amin? Armed attack po yung as defined po ng Article 51 po ng United Nations. Klaro Di po ba yung civilian ho yun? Civilian ng Coast Guard. sa Umaaligid-aligid yung sa armed organisasyon forces. po ng PLA Navy, yung Coast Guard po is under po ng PLA po yon. Pati po yung mga Chinese militia vessel. So technically speaking po, hindi po civilian yung nature ng Chinese Coast Guard na nandun. Sa international law, ang Coast Guard ay civilian in nature, sir. Pero acknowledge po ng lahat na under sila po Huwag natin ibahin ng international law, sir. Ang Coast Guard ay civilian in nature. Pulis nga lang yan eh. Pulis ng karagatan. Nakikita ninyo, pinagpipilitan kasi nitong USEC na yung Coast Guard ng China ay under ng kanilang military. Yun ang pinipilit at saka ibang mga bansa daw. Oo, tama naman siya doon. Pero that's not the definition. Hindi yun ang question dyan eh. Ang question dito, based on international law, are they considered military o they're considered as civilian? In international law, pangkalahatang batas, pang-international, ang Coast Guard ay civilian in nature. Ibig sabihin, they're not part of the military. Dito kasi parang gusto lang ipalabas dito ni Senator Robin Padilla. Nag-iingat siya na yung ginawa ng US na nagpadala sila na US Navy is pwede na pagsimulan ng gera. Bakit? Sabi nga niya, 'di ba? Pulis lang 'yan, is international law. Kasi yun talagang labanan diyan, international law dahil bansa sa bansa 'yan. So, pulis ng China ang nando sa dagat. Dapat pulis ng Pilipinas sa dagat lang din ipadadala. Kumbaga parang kung ano yung pinadala ng kabila, yun din ang dapat mong ipadala. So parang papantayan mo lang. Ang ginawa ng US, sundalo yung pinadala. So ano yung impression nun sa China? Diba? Pumipwesto na to. So pwede na pagsimulan ng gera. So dito nag-iingat si Senator Padilla na ayaw niya yung gera. Yun ang kini-question niya. Hindi yung parang pinipigilan niya yung Pilipinas o yung Amerika na magpadala ng presence doon para
bantayan yung mga incheck na to. Ang sa kanya lang, maghinay-hinay tayo. Dahil anytime, pwedeng sumabog ang gera. Dahil nandyan yung US Navy. Eh kung nagpadala ng Chinese Navy dyan, nagkaputukan, tapos na. Umpisa na ng World War III. Diba? So, panoorin pa natin itong ibang video na to. Mahaba pa to. Tingnan natin kung ano magiging development ito. Ang sa amin lang ni Banat Bay, panoorin nyo ng buo yung video, wag lang basta clip. Huwag kagad kayong maniwala. So maraming salamat po.